Good morning night sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong, again, national budget naman. Pero, yung sinabi ho ng ating Pangulo, na ito raw pong budget, yung agaan natin, malinis, walang insertion. At naalala niyo ho ba, merong 194 billion pork barrel ang na-veto ng ating Pangulo, nahuli niya. At dito rin, papakita ko rin po sa inyo, gaano po kawawalang hiya itong ating mga mambabatas. Kung sino ang salarin dito. Okay? Yun po yung walang hiya. Kaya po, again, from the House of Representatives mismo, may tanong nga sa akin, JDB, pasaway pala si Martin Romualdez kay BBM. Sabi ko, hindi po siya. Yung pong kanyang mga kasama. Kaya nga ho, hinihingi po nila na i-push ng taong bayan, no? Pressure rin ng taong bayan na maging public na ang lahat ng bicameral conference committee. Nang sa ganon, wala pong mekos-mekos di hocus-pocus. 'Di ba? Hindi lamang po sa budget, kundi sa lahat ng panukalang batas na dadaan. Alright, maraming salamat po sa inyo, Aurora Argonza. Thank you so much po. God bless. Yan sa pamasko. Ngayon, ito ho yung akusasyon. Sabi ni Nick M. Rojas, imagine more than 100 billion pesos, maliit pa pong halaga yan. Yung sinasabi niya, 100 billion pesos insertion sa 2025 budget, nakaka-PI. Talaga, worst government admi ni Bangag, sabi niya. Okay. Grabe, no? Ngayon, sabi rin dito, President Ferdinand Marcos Jr. signed the 6.326 trillion national budget on December 30. Ito pa, where he directly vetoed over 194 billion worth of line items that are not consistent with his administration's priorities, including some of programs of DPWH. Hindi lang po sa DPWH, okay? Sabi dyan, kabilang daw po, including some programs. Okay, so ibig sabihin, ang nahuli po nila rito, meron po galing rin sa ibang mga ahensya ng ating pamahalaan. Okay? Gaano po ba kapasaway ang ating mga mambabatas? Kaya po si PBBM ay nagsuri talaga. Talagang nagbuhos talaga sila ng panahon. Imagine, the budget, the GAB was supposed to be signed, diba, December 20, pero umabot ng December 30. No, talagang binusisi nilang maigi yung GAB na ni-review nila. Na sinasabi ni Amy, wala akong nakitang blanco. Okay? Nakita raw niya, walang blanco. Ang may blanco, yung Bicameral Conference Committee report. Bakit nagkakablanco? Kasi po yung mga kongresista at senador natin, dyan po sila nag-hocus-pocus. Bago ma-print, lahat-lahat, kailangan lagyanan, baguhin natin yung figures. Lahat ng kahayupan nila sa pera, kaadikan nila sa pork barrel, dyan po nila ito ipinapasok. Okay? Ganun po ang gawain ng mga walang yan. Kaya wala ni isang kongresista mula noon pa o senador ang gustong magpa-public ng BICAM report. BICAM meetings nila pati ng report. Ops. Ngayon, eto teka, merong isang kulang rito Hold on one sec. Pakita ko sa inyo kung gaano po sila ka loko-loko yang mga yan. Okay? Hold on one second. Merong isang na naisigit ko sa ibang location Ito po yung sinabi ni Ping Lacson. Okay? Ping Lacson. Ito. Test 1. Pansinin nyo Noong panahon po ni dating Pangulong Duterte, talamak din po ang ganitong problema. Yang mga insertions na yan.
Ibig sabihin, palagi hong may problema sa budget natin, yung preparasyon sa bicameral. Ito, sabi rito ni Ping Lacson, tingnan nyo ha, the BICAM report containing blank appropriations and reportedly signed by the Bicameral Conference Committee members look like a repeat of the 2019 GAA when Duterte vetoed 95.3 billion upon the then Soto-led Senate's strong representation after we discovered anomalous entries in the printed enrolled bill. Ibig sabihin niya po dito, may na-discover silang 95.3 billion na maanomalya na nasa loob ng enrolled bill. Ano po ang enrolled bill? Ang enrolled bill, ito yung General Appropriations Bill, yung GAB. Okay, yung GAB po, ang nakita nila, na nandoon po yung insertion. Sabi niya, tingnan nyo, that were not reflected in our ratified BICAM report. Grabe, di ba? So, what happened? Ano to? That was the 2019 national budget. So, iniharap po kay Duterte noong 2019, yung bali 2018 ito, 2 years pa lang siya sa pwesto, so pinaghahandaan na rito yung 2019 budget. So, ang ginawa ng mga kongresista, mga senador na mga Batikano, nag-hocus-pocus, demekus-mekus during the bicameral conference at saka yung preparation ng GAB. Yung BICAM report nila, malinis. Okay? Walang issues. Walang mga kabalbalan. Walang anomaly. Ang anomalya po, ipinasok mismo sa GAB doon sa pinapipirmahan na sa presidente. Kaya naman ho, di ba? Si PBBM, naging maingay sina Aimee, ganyan. Dahil hindi naman po pwede na reviewin ni PBBM ang Bicameral Conference Committee report. Ang kanya pong kailangang ma-review ang produkto ng BICAM na yan, which is ito pong General Appropriations Bill. Okay? Yun po ang ni-review ni BBM ng maigi. Kasi baka maulit itong ginawa sa kanya. Kay Duterte, baka ulitin ng mga mambabatas sa kanya na malinis ang BICAM report nila, pero doon sa bill, doon sa enrolled bill, yung libro na ibinigay kay Duterte, nandun po yung insertion. Tama, Romeo. Baliktad naman ang nangyari. Ngayon naman po, maanomalya kasi print yung final report na pinirmahan na ng mga miyembro ng BICAM. Nandun yung mga sablay. Di ba? May mga box-box pa. Yung papel na draft for amendments ng mga provisions, hindi po nila nabago. Bagkus yun pa rin yung naiprint nila, yun ang napapirmahan nila. So that is a negligence. Or maybe deliberate negligence. Sinadyang kapabayaan. Hanip, no? Ganon. Ngayon, eto, kay BBM, sinuri po nilang maigi. Okay? Binusisi po nila ng maigi yung budget. Pakinggan nyo to. About insertions in the 2025 budget. Baka mag-assess na naman tayo ng mga project na pinasok na insertion sa insertion. Because yung This video was actually a month ago. December po yan. Yung video na yan. Sinasabi niya, baka mag-assess na naman tayo rito ng mga project na ng mga insertions na ipinasok sa insertions. Alam niyo po ba yung nakaraang national budget natin ay naglalaman din po ng illegal? Nakalusot sila doon ang mga kongresista natin. Mahigit 500 billion po ang inilusot nila. Yun po yung ginamit pong pondo sa AKAP na ang may control lamang ay ang mga kongresista. Maswerte nila at hindi po nagdesisyon doon ang Korte Suprema. Kasi ang ginawa nila nagpasok sila ng ng unprogrammed. Bawal ang unprogrammed Bawal yan yung unprogrammed.
na na budget kasi nilalabag po nito yung nasa batas natin, sa saligang batas, na dapat ito ay naka-specify ano ang paggagamitan ng pera, magkano yung pera. Hindi kung magkano lang yung halaga, tapos ang ilalagay mo roon, important, very, VIP. Di ba? Various important projects. Yun ang nakita ni Amy naman doon sa part ng ng DPWH. Kaya nga nagreklamo siya. Merong nakalagay na VIP, tapos nakalagay naman doon yung halaga kung ilang bilyon ang gagamitin. So nakita rin po ni BBM 'yon. Grabe ho itong mga mambabatas kung tutuusin. Pagdating ho sa ganyang usapan po sa kaperahan. Kaya nga mabuti na nga lamang ay nagsuri po ang ating Pangulo. Insertion na ginawa ay hindi naman kasama yon sa budget request. So ano ngayon yung mga yan? Kung talaga bang kailangan, baka yung iba kailangan, hindi naman kailangan ba pwedeng i-defer. Yung iba, walang masyadong, we are starting to see some project proposals that do not have the appropriate program of work. Di ba? Ang ginawa naman po ni BBM nung nakaraan ay yung pong mahigit 500 billion na insertion nila, na-legalized ito kasi nilagyan ng program. Kaya lang ho, yung program na AKAP, pang vote buying ng mga kongresista. Okay? Kasi, ang nabibigyan lang po ng ayuda, yung 4Ps, yung mga tagang walang kita, ganon. So yung mga may kita, nagtatampo. Nagbabayad naman kami ng buwis. Bakit wala kaming pera? Wala kaming nakukuha. Ngayon, to appease, masiguro na sa darating na 2025 election, kuha ang kanilang boto. So nag-insertion ng mga loko-loko. Okay, yung mga kongresista natin. Ang tanong, kasalanan ba ni Martin Romualdez yan? Kung siya po ay bahagi ng Bicameral Conference Committee, tapos nakita niya yan, at saka itong dating Senate President Mig Zubiri, nakita nila yung ganyang kalokohan. Nako, kasi kung doon nagkakamali, ang ginagawa po dyan sa BICAM, sige, kayong grupo nyo, talakayin ninyo yung ganitong department. Kami naman tong ganito. Kami naman ganito. Paborito po dyan ang paglagyan ng mga insertions, DepEd, DPWH, at saka eto hong DOH, ano pa ba yung isa noon? Kasi yan yung mga karaniwang paborito nilang paglagyan ng insertions. Kay Duterte, ginawa ng mga kongresista, ng mga mambabatas natin, na membro ng BICAM, ay yung GAB ang nag-insertion sila. Yung nakaraan naman pong budget natin, 2024, sa GAB din sila tumira. Naglagay din sila ng mahigit 500 billion. Grabe. Buti nga, nagawa ng paraan yun. Nagkaroon ng programa. Dahil kung wala at nagdesisyon ang Korte Suprema, putik. Ay nako, baka ho maagang na ipa-impeach si PBBM. Ngayon, naging cautious pong masyado ang ating Pangulo. Kaya nga, ang sabi niya nga dito, kung babalikan natin, ito. PBBM talks about insertions in the 2025 budget. Baka mag-assess na naman tayo ng mga project na pinasok na insertion sa insertion. Because yung insertion na ginawa ay hindi naman kasama yon sa budget request. So ano ngayon yung mga yan? Kung talaga bang kailangan, baka yung iba kailangan, hindi naman kailangan ba pwedeng i-defer? Di ba? Bilang concern nga ang Pangulo yung budget request. Isipin mo, na-request mo, ganito yung project, ganito yung lalagay na amount. Tapos ang ibibigay sa'yo, iba. Yung project, mag-iiba. I-defer mo na. Di ba? O kaya i-veto mo na, anak ng putya. Kaya ang gusto ng Pangulo, dahil binabanatan siya, maraming proyekto na hindi nababudgetan. So tama na ginawa ng Pangulo, hindi na kayo dapat makalusot pa dahil ako ang mga nganib. Hindi kayo, ang mga kongresista po natin at mga senador po natin, bakit ganyang kalalakas walang hiya? Hindi po kasi sila matatanggal sa bisa po ng impeachment. Hindi sila kabilang sa listahan ng mga impeachable officials. Ang presidente,
pwedeng ipa-impeach. So kawawa na naman ng presidente, di ba? Hindi siya ang may gawa, napirmahan niya yung budget, nakalusot, nakakuha ng pera, di ba? Nairereklamo sa korte. O naireklamo sa korte, napatunayan, illegal ang pagkakapasok ng pera, ikaw ang pumirma, di damay ka. Dahil ikaw ang head of the government, ikaw ngayon ang masisisi. So cautious na po presidente natin. Iba, walang masyadong, we are starting to see some project proposals that do not have the appropriate program of work, hindi walang appropriate na documentation, hindi maliwanag kung saan pupunta ang pera. Kaya yun ang liliwanagin natin. Hindi naman tayo nagkaroon ng napakalaking budget savings. Hindi nga kulang-kulang Kailangan maingat tayo kasi yung ginagastos dyan, hindi naman karamihan, pero meron dyan, utang yan. Kaya kailangan mapunta sa tama para mabayaran natin yung utang. May bawi naman tayo dun sa ginastos natin, dun sa inutang natin. Tama, di ba? Sabi nga nung nag-upload nito kinontra na si Speaker Martin, di ba? Alam niyo, ang speaker, no, yung mga nagluklok sa kanya, kahit anong bait ng speaker, yan po ay kinakailangang makibagay sa kanyang mga kasamahan. Okay? So depende po yan sa tapang, depende po yan sa impluwensya ng isang House Speaker. Kung paano niya rendahan itong mga kasamahan niya. Ganun din ang Senate President. Okay, kung pareho silang takot na baka sila po ay matanggal na agad sa kanilang pwesto, walang mangyayari dyan kung hindi umayon siya ng umayon. Diba? So, kung babalikan lang naman din po natin, hindi ba yung naalala ninyo yung si Sandro ipinadeklara na na vacant, sabi niya, di ba? Na ideklarang vacant ang nasa may video ko niyan, ang posisyon na hinahawakan nitong si Saldico. No. At saka nagtataka nga rin naman ako noon. Bakit parang kakaiba itong gesture na ginawang ito ni Sandro? Parang kalaban niyo na ba? Di ba? Ganon. Tapos si Saldico naman, sabi niya siya ay nagkasakit, ganon. No. Pero ang totoo, ang nakarating naman ho sa akin, nagalit daw po nga ang ating Pangulo. Dahil po dyan sa natuklasan nila dyan sa budget. Imagine, more than 194 billion pesos. So, ang halaga ng na-veto ng presidente natin. Kaya tama lang naman sabihin natin, nakikinig ang ating Pangulo. At yun, hinuli nila. At doon, ang nangyari, itong Sandro, nag-motion na. Ito yun, yung motion ni Sandro. I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The Chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Di ba? Nauna ho ito na nangyari na pinabakante. Tapos yung ibang mga kongresista, wala na pong tumutol to protect Saldico. Kasi sinasaldi ko, tama rin naman sa sinabi ni Sara, nandyan po ang kalokohan kay Saldico. Yan sa makapangyarihang kanyang committee na Committee on Appropriations. Okay? Hindi ako nagkakamali, sino bang may hawak ng Committee on Appropriations dati? Noong time ni Duterte. Ay nako. Okay? Kaya ngayon masabi nga po talaga na ito ating national budget ay malinis. Wala po itong ano ba tawag dito? Organic, walang halong chemical. Okay? Walang pork barrel. Kasi laging ugali ng mga mambabatas natin, hahanap at hahanap ng mga paraan yan in any form makapag bring home
the bacon sila. Diba? Makapag hakot ng biyaya para sa kanilang distrito na maipabudbud doon, then lalakas ang kanilang kapit sa mga tao. Yan. Okay. So, iwan mo na natin to. Kaya ho ganun kalinis yung ating national budget ngayon.